Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapayapang araw po, bayan ng Brooks Point, lalawigan po ng Palawan. Sa lahat po na naaabot ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na sabay na napapakinggan sa 104.5 radyo natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ito rin po ay napapanood sa Municipal Information Page ng bayan ng Brooks Point at tuwing araw po ng Sabado sa ika-alas 11 po ng umaga. Sa lahat po na naaabot ng ating himpilan, lalo na po sa mga nanay na kasalukuyang nagluluto na ng may kasamang pagmamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pa rin po inyong makakasama sa programang ito, Maria Len Galicia Archie. At para sa unang bugso po ng ating programa, ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Southern Palawan Christian Academy School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-24 na araw ng Mayo, taong 2025. Ako po si Kids Chloe Badenas mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated. At ako naman po si John Mark Verhinio. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang Balitang Bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng SPCA News Team. Mayor Benedito, muling hinirang na mayor ng bayan ng Brooks Point, iba pang mga naihalal kilalanin. Advocacy Campaign on Civil Registration, Birth and National ID Mobile Registration sa Brooks Point, isinagawa. Committee meeting para sa paghahanda sa 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet 2025, tinutukan. Pagtanggap ng aplikasyon para sa Civil Service Exam ngayong Agosto 2025, muling binuksan. Division Training of Trainers on Literacy Remediation Program, matagumpay na idinaos sa bayan ng Brooks Point. Proyektong one-story, two-classroom school building ng US Naval Mobile Construction Battalion 3 sa Felipe D. Irader Elementary School. Formal nang na-turnover. Promotion ng turismo sa Brooks Point, mas papalakasin sa tulong ng Department of Tourism, Mimaropa at ng mga media. Philippine Statistics Authority Palawan, nag-courtesy visit sa tanggapan ng Punong Bayan ng Brooks Point. At Memorandum of Agreement sa pagitan ng LGU Brooks Point at BDO Network Bank Incorporation, pirmado na. Magbabalik ang SPCA News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Mayor Benedito, muling hinirang ng mayor ng bayan ng Brooks Point. Iba pang mga naihalal, kilalanin. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni SPCA News Reporter Alea Alahar. Balitang Bayan. Matapos ang naganap na 2025 Philippine election noong Lunes, Mayo 12 taong kasalukuyan, muling naihalal si Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang punong bayan ng munisipalidad ng Brooks Point matapos makakuha ng 26,125 na boto mula sa mga mamamayan ng bayan. Samantala, muling nahirang bilang ikalawang punong bayan si kasalukuyang Vice Mayor Attorney Mergin D. Feliciano matapos manguna sa botohan para sa pagka-vice-alkalde na may kabuang 21,884 na boto. Pasok naman sa hanay ng mga bagong miyembro ng Sangguniang Bayan sina Konsehal Richard Balien,
na may 24,229 votes, dating Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito na may 22,948 votes, Konsehal Sir Jane Crespo Abon na may 22,552 votes, dating Konsehal at Acting Vice Mayor Rogelio Badwa na may 21,677 votes, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilao na may 21,272 votes, Konsehal Ezekiel Rodriguez na may 18,719 votes, Konsehal Hayate B. Dugasan na may 15,543 votes, at dating SK Federation President G. Mart M. Nainge na may 14,908 votes. Ang opisyal na proklamasyon ay sinagawa na sa Sangguniang Bayan Session Hall sa bagong gusali ng pamalaang lokal sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ito ng mga Municipal Board of Canvassers na sina Comelec Officer Raymond Verduce, DepEd Brooks Point South District Supervisor Dr. Paterno S. Marquez Jr., at Municipal Treasurer Emma S. Tabangay. Alea Ray P. Alahar, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Alea. At sa Balitang Pambayan, Advocacy Campaign on Civil Registration, Birth and National ID Mobile Registration sa Brooks Point isinagawa. Para sa detalye, narito si SBCA News Reporter, Yuris Bullos. Balitang Bayan. Ipinagpatuloy noong Mayo 6, 2025 ang isinagawang advocacy campaign on civil registration, birth at national ID mobile registration sa Convention Center ng Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Ang aktibidad ay nakatuon lalo na sa Muslim, Filipino communities, kung saan marami pa rin ang hindi nakarehistro ang kanilang kapanganakan, kasal at kamatayan ng mga mahal sa buhay. Tinalakay din ang kahalagahan ng pagrehistro ng pagbabago sa relihiyon mula sa pagiging Kristiyano tungo sa Islam o ang pagbabalik sa dating relihiyon upang maging maayos ang dokumentasyon ng bawat mamamayan. Layunin namang kumpanyang ito na mailapit ang mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan ng ibayan upang magkaroon ng tamang datos sa populasyon at mapabilis ang pagkuha ng national ID. Pinapaalalahanan ang lahat na pahalagahan ang pagkakaroon ng mga opisyal na dokumento bilang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan at upang magamit ito sa iba't ibang transaksyon sa buong buhay natin. Yuris Laika Angela M. Gulyos, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Laika. Susunod, committee meeting para sa paghahanda sa 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet 2025. Tinutukan, tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni SBCA News Reporter Jonna May Benitez. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo bilang kahalili ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang committee meeting para sa paghahanda ng 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet na ginanap sa conference room ng bagong gusali ng pamalaang lokal ng bayan ng Brooks Point noong Biyernes, Mayo 9, 2025. Dinaluhan ito ng mga department heads at mga kinatuan mula sa iba't ibang tanggapan ng LGU, kabilang na ang Human Resource Management Office sa pamumuno ni HRMO Luz T. Galicia, na siyang punong abala sa nasabing preparasyon. Inaasahang tatagal ng 3 araw ang nasabing kaktibidad mula Setyembre 17 hanggang Setyembre 19, 2025. At gaganapin ito sa bayan ng Brooks Point kung saan ang event center ang magiging sentro ng mga kaganapan. Itinalaga ang mga miyembro ng komite sa kani-kanilang tungkulin upang mas papalakas ang koordinasyon at mas maging epektibo ang mga estratehiyang ipatutupad sa pagsalubong ng Intermunicipality Friendship Meet 2025. Jonna May Benitez, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jonah. Pagtanggap ng aplikasyon para sa Civil Service Exam ngayong Agosto 2025, muling binuksan. Sa ulat ni SBCA News Reporter, Jonah Lichaw. Balitang Bayan. Martes, Mayo 13, 2025, inanunsyo ng Human Resource Management Office, HRMO, ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang muling pagtanggap ng aplikasyon para sa Civil Service Examination na gaganapin ngayong darating na buwan ng Agosto 2025 sa lungsod ng Puerto Princesa.
Pinapaalalahanan ng HRMO Brooks Point na first come, first serve ang sistema ng pagtanggap ng aplikasyon. Kaya't hinihikayat ang mga interesadong aplikante na tiyaking kumpleto at wasto ang kanilang mga dokumento bago magtungo sa tanggapan. Inabisuhan din ang mga aplikante mula sa Brooks Point na maaari silang magsumite ng kanilang aplikasyon sa HRMO na matatagpuan sa bagong gusali ng pamahalaang lokal. Ang Civil Service Examination ay isang pagsusulit na muling ibinigay ng pamahalaan upang masukat kung ang individual ay karadapat-dapat maglingkod sa gobyerno. Layunin nitong suriin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga aplikante para sa iba't ibang posisyon sa serbisyong sibil. Princess Yona Elisiauco, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jonah. Samantala, Division Training of Trainers on Literacy Remediation Program, matagumpay na iginaot sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat ni SBC News reporter Angelica Parangue. Balitang Bayan. Sinagawa ng Department of Education ang Division Training of Literacy Remediation Program para sa mga guro mula sa Palawan South Peak Cluster noong Biyernes hanggang Linggo, Mayo 9 to 11, 2025 sa Brooks Point Convention Center, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Layunin ng programa ito na palakasin ang kayahan ng mga guro sa pagtugon sa mga hamon sa pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng iba't ibang sesyon at talakayan, nabigyan ang mga kalahok ng mga makabago at epektibong estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa, lalo na sa mga batang nangangailangan ng karagdagang suporta. Bahagi ito ng advokasya ng DepEd na mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa, partikular sa larangan ng literasiya. Dinaluhan ito ng mga guro at mga leader pang edukasyon mula sa iba't ibang paaralan ng Palawan South Peak Cluster. Ang naturang pagsasanay ay nagsilbing pagkakataon upang magbahagi ng kaalaman, karanasan at pinakamahusay na mga gawain sa pagtuturo ng pagbasa. Inaasahang ang mga tagapagsanay ay magagamit ang natutunan upang may pasa ito sa kanilang paaralan at makatulong sa pagpapabuti ng kakayahan bumasa sa bawat mag-aaral ng sa Palawan South Peak Cluster. Angelica C. Parangue, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Angelica. Susunod, proyektong one-story, two-classroom school building ng US Naval Mobile Construction Battalion 3 sa Felipe D. Herrera Elementary School, formal na ang na-turn over. Balitang hatid sa atin ni SBC News reporter Juliana Dave Gonzalez. Balitang Bayan. Formal nang Pagkaloob sa Felipe D. Herrera Elementary School sa Sitio Limbasan, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan, ang one-story, two-classroom school building noong Miyerkules, Mayo 7, 2025. Masayang tinanggap ito ni School Head Peterson C. Alabata sa harap ng mga panauhing dumalo. Ang nasabing proyekto ay isang donasyon mula sa US Naval Mobile Construction Battalion 3 sa pamamagitan ng BK40 2025 Engineering Civic Action Project ENCAP 6 ng 3rd Naval Combat Engineering Battalion NCEBDE na layong suportahan ang edukasyon sa mga komunidad sa pamamagitan ng lignas at maayos na pasilidad. Kasabay ng turnover ceremony ay isang pagbabasbas sa bagong gusali na pinangunahan ni Reverend Father Joseph M. Cacacha na sinaksihan ng mga paunahing panauhin tulad ni Municipal Administrator Edgar Lacadaso bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Western Command Commander VADM Alfonso F. Torres Jr. PN, Detail Philippines OIC Lieutenant Lucas Entara, School Division Superintendent Dr. Elise L.C., Schools Division Superintendent Dr. L.C. T. Barrios, North Public School District Supervisor Celia V. Sioshe at Barangay Captain ng Ipilan Honorable Nadsmil A. Basil. Ang dalawang silid-aralan ay inaasahang maging malaking tulong sa mga mag-aaral, hindi lamang bilang ligtas na silungan mula sa kapahamakan kundi bilang tahanan ng pagkatuto, habang tinutupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Juliana Davy Gonzalez, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat sa iyo, Juliana. Samantala, promosyon ng turismo sa Brooks Point magpalalakasin sa tulong ng Department of Tourism Mimaropa at ng mga media. Narito ang ulat sa atin ni SFCA News Reporter Ezekiel Virginio. Balitang Bayan. Sinagawa ang courtesy visit noong ika-7 ng Mayo 2025 sa Municipal Administrator's Office ng bagong Municipal Hall sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, na dinaluhan ng mga katinatawan mula sa Department of Tourism, DOT, Mimaropa 4B, Tourism Promotions Board, DPB, Provincial Tourism Office, at ilang miyembro ng media. Layunin ng nasabing pagbisita ang site validation ng mga community local products ng Brooks Point at ang pag-ocular inspection sa mga pangunahing tourist spots at resort sa lugar bilang bahagi ng mga pinaigting ng kampanya ng promosyon ng turismo sa bayan. Kabilang sa mga dumalo, sina Tourism Promotions Board Representative Alberto Gadia, Provincial Tourism Office Arnaldo Valdez Jr., DOT Mimaropa Representatives Ray Gabriel at Mark Ortiz Luis, Jim A. Writer, Milo Villarreal at content creator Neil Mom. Tinuturing na malaking hakbang ang nasabing courtesy visit upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko sa mga natatanging lokal na produkto, likas na ganda ng Brooks na iyong napakilala para sa mga malawak na merkado sa loob at labas ng lawigan. Jan Ezekiel S. Virginio, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ezekiel. Philippine Statistics Authority Palawan nag-courtesy visit sa tanggapan ng punong bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni SBCA News Reporter Putri Dugasar. Balitang Bayan. Isinagawa noong Miyerkules ika-7 ng Mayo 2025 ang isang courtesy visit ni PSA Registration Officer 2, Ms. Romalita F. Hernandez mula sa Philippine Statistics Authority, Palawan Provincial Office na ginanap sa Mayor's Office ng Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Malugod na hinarap ni na Municipal Administrator Edgar Lacandazo at Municipal Civil Registrar Officer Salve Corazon Villaruel si Ms. Hernandez na nagpaabot ng pasasalamat at nagbigay ng update kaugnay sa performance ng Municipal Civil Registrar Office, particular sa pagsunod nito sa mga inilalabas na memorandum at mga opisyal na sistema o pamantayan sa pagbibigay serbisyo ng mga mamayan ng Brooks Point. Tinalakay rin sa pagkukulang ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay at modernisasyon ng mga proseso upang mapanatili ang mataas na antas ng serbisyong pampubliko, gayon din ang pagtutulungan ng PSA at ng lokal na pamahalaan para sa mga episyenteng paghahatid ng mga paunahing serbisyo sa civil registration. Sa pagtatapos ng courtesy visit, muling pinagtibay ang ugnayan sa pagitan ng PSA Palawan at ang pamahalaang bayan ng Brooks Point bilang katuwang sa layunin ng mas maayos, tubak at mabilis ng serbisyong pampubliko para sa bawat mamayan ng bayan ng Brooks Point. Putri Estiza A. Dugasan, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Putri. At Memorandum of Agreement sa pagitan ng LGU Brooks Point at BDO Network Bank Incorporation, firmado na. Narito ang ulat ni SPCA News Reporter Shell Balasote. Balitang Bayan. Itong umaga ng Miyerkules, Mayo 7, 2025, ay nagkaroon ng pirmahan ng Memorandum of Agreement ang Banco de Oro, BDO, Network Bank Incorporated sa katauhan ni na Miss Emily G. Gama at Miss Lilibet L. Santoria at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedict Jr. Ito ay ginanap sa Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Ito ay kaugnay sa salary loan program sa kanilang inaalok sa mga pribadong ahensya at mga regular na empleyado sa ilalim ng Trade Bank Act of 1995 na makokolekta ang kabayaran sa hihiraming halaga sa pamamagitan ng salary deduction. Ang nasabing kasunduan ay magiging katibayan ng pagiging responsableng kliyente ng sinumang regular employees ng LGU na mag-a-avail ng salary loan program sa loob ng 5 taon. Depende sa laki at halagang kakailangan. Malaking tulong din sa LGU ang share na 1% sa bawat interes na makukuha sa bawat aprobadong requirements at transaksyon. Bukod dito, ipinangako rin ng BDO na handa silang maging bahagi ng anumang mga programa darating na pangangasiwaan ng lokal na pamahalaan. Shellan Jolly P. Balasote at Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Shell. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat.
Susunod sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si John Mark Virginio. At ako naman po si Kate Chloe Badenas. Kami po muli ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated o ang SBCA News reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa ating mga masisipag na news reporter mula po sa Southern Palawan Christian Academy School. Ganyan po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal. Maraming salamat maging sa inyong mga magulang na patuloy na gumagabay sa mga batang ito. Tuloy-tuloy po tayo at dadako na po tayo sa Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo, ang Talakayang Bayan. Ngayong umaga po ay isa na namang makabuluhang Talakayang Bayan sa ating programa na tiyak po mabubusog tayo sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng kapayapaan at kaayusan po ng ating bayan sa pamamagitan ng ating panauhing makakapanayam ang ating focal person ng Municipal Peace and Order Council or MPOC, Ma'am Ches Camille Austria Castellar. Ma'am, magandang umaga. Magandang umaga rin po. Tama po ba yung pag-pronounce ko, Ma'am? Yes po. Ganda ng aking panauhin today. Ma'am, kumusta po ang inyong thank you, Ma'am. Nabigyan niyo kami ng pagkakataon. Alam ko napaka-busy niyo po ngayon. Ay, maraming salamat po sa inyong binigay na panahon sa amin. Ma'am, alam ko ang ating mga kababayan ay excited na pong malaman kung ano po ba ang patungkol sa Municipal Peace and Order. Alam natin na may pag peace and order, nabibilang dito yung actually ang nangunguna PNP sa isip ng tao. Yes. Ayan. Pero Ma'am Ches, sino-sino po ba at ano-ano po ang opisina na bumubuo sa Municipal Peace and Order Council or MPOC? Ang Municipal Peace and Order Council po ay binubuo ng iba't ibang ahensya, lokal at nasyonal. Ilan naman po dito is yung katulad po ng binanggit nyo kanina, unang-una talaga na sa isip natin is si PNP. Yes. And then po, nandyan din po si Bureau of Fire Protection, si Philippine Coast Guard, Philippine Maritime, si BGMP po, at sa ating lokal na pamahalaan po is yung Municipal Health Office. Nandyan din po si Municipal Social Welfare and Development Office. Yung mga ahensya po na nagsisiguro na magkakaroon ng payapa at secured na bayan dito po sa atin sa Brooks Point. Ayan. In one word, ito po ay isang kupunan Yes, ng po. mga nangangalaga sa kapayapaan. Opo, sa pamumuno po ng munisipyo. Yes. Ang ating council chairperson po dito is ang ating municipal mayor, and then vice chairperson po dito ang ating municipal vice mayor po. Ayan. And of course, ang ating panauhin siya po ang focal person. Ayan. Para po sa kaalaman, Ma'am, ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang kahalagahan ng mandato po ng Municipal Peace and Order Council or MPOC sa ating bayan? Katulad po na nabanggit ko kanina na ang Municipal Peace and Order Council nga po is binubuo po ng mga ahensya na nagsisiguro po ng kaligtasan ng ating mga mamamayan. So, si Municipal Peace and Order Council po, ang kanyang mandato po is gumawa ng mga pulisiya, ng mga magplano para sa ikakapanatag ng ating mga kababayan na meron silang isang secured, peaceful, at isang maligayang community po.
Ayan. At ano naman po ang kasalukuyang programa? Ito ma'am, for sure. Ito ay malaki ang impact doon sa ating mga tagapakinig po ano dahil ang usapin po na ito ay tungkol sa mga programa. Ano po ba ang programa ng MPOC para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Brooks Point? Ang mga ginagawa po ngayon ng MPOC is nagkakandak po ang ating mga partner agencies katulad ng PNP, MDRRMO, at iba pong ahensya ng mga information and education campaigns para po lahat sa ating mga kababayan kung ano ba yung mga labag sa batas para hindi po nila magawa, kung ano yung mga dapat nilang iwasan. At syempre po, meron din po tayong mga programa katulad po ng ugnayan sa barangay na inilunsad po ng ating DILG. Ito pong ugnayan sa barangay is nagkakaroon po tayo ng pagpunta po sa mga barangays at kinakausap po natin yung kanilang mga barangay officials. Nandun din po yung pagkausap sa mga residente kung ano pa po ba yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga suhestyon ng mga proyekto para po mailapit po yung kanilang mga saloobin po sa pamahalaan. And then, meron din po tayong serbisyo caravan na yun naman po is ginagawa po natin sa mga far-flung areas or doon po sa mga insurgency vulnerable areas kasi po, ang Brooks Point po is nagkaroon po tayo dati ng insidente po ng pagkakaroon po ng mga armed groups po. Sa ngayon naman po is na-declare na po tayo na insurgency free po pero patuloy po ang mga hakbangin ng gobyerno para hindi na po maulit yung mga ganong kaso. So tayo po sa MPOC is lumalapit po tayo or pumupunta po tayo sa mga komunidad at nagbibigay po ng mga basic government services po na para po maiwasan na magkaroon ng resurgency. Sa katunayan po, may 2 barangay na po tayong napuntahan, ang barangay Aribungos po at barangay Mainit, na kung saan nakapagbigay po tayo sa kanila ng mga grocery packs. Meron din po tayong mga school supplies, toys, sleepers, at nagbigay po ng mga pangunahing serbisyo po ang ating MHO, may libreng tuli po. And ang ating Philippine Coast Guard naman po is nagsagawa po ng libreng gupit. And then, kasama po si National Army nga po pala sa si Philippine Army sa pagkandak po ng tuli. So, partner po sila doon ni MHO. And then, meron pong mga libreng pagkain like ice cream po, sopas, na nanggaling naman po kay BGMP at saka kay PNP po. So, maliban po doon, regular din po tayong nag-meeting para po makabuo tayo ng mga plans and policies na makakatulong para sa pag-secure ng peace and order and public safety sa ating bayan po. Ayan, nako. Gusto kong balikan kanina ma'am yung sinabi ko, medyo naputol Sabi ko malaking impact sa ating mga kababayan. Ang ibig ko sabihin, malaki po ang impact sa ekonomiya or malaki ang impact sa kaunlaran po ng ating bayan. Opo. Ayan. And of course, yung sinasagawa, ma'am, I think, anong tawag yun? Caravan ba yun, ma'am? Yes po, serbisyo caravan po. Ayun, serbisyo caravan. Ito ay isang hakbang din po sa akin lang sa aking on my side, ito ay paraan ng ating pamahalaan upang mailapit ang mga mamamayan sa gobyerno at of course para maiwasan na rin yung mga makakaliwang grupo, ma'am, para maipadama po yung serbisyo at pag-ibig ng pamahalaan na pantay-pantay po sa lahat ng mga mamamayan. Ayan. Ano naman po ang or paano po nakikipagtulungan ang MPOC sa mga barangay para matugunan ang mga insidente ng krimen? Kasi alam naman po natin na pag sinabing MPOC, ma'am, ito yung kumbaga ang pinakapunto nito ay yung pananatili ng kapayapaan. Opo. Ayan, sige ma'am. Paano po nakikipagtulungan ang MPOC sa mga barangay para po matugunan ang mga insidente po ng krimen? Ngayon po kasi is nakikipagtulungan po tayo sa mga barangay gamit po yung kanilang itinatag din po na sariling Barangay Peace and Order Council. Ang mga barangay po kasi ay may kanya-kanyang Barangay Peace and Order Council na kumbaga po sila po ang ating frontline na
dahil nga po sa kanya-kanyang barangay, hindi naman po natin kaya na matutukan lahat. So sila po ang ating partner na kung halimbawa po may mga krimen, sila po yung mga unang re-responde, and then sila lang rin po ang magre-report sa mga kinauukulan, halimbawa po PNP or BFP or kung kayo naman po ang ahensya, para po ma-actionan po kaagad yung mga krimen na nangyayari po sa kanilang barangay. And then po, gamit po yung sa pakikipagtulungan na yon, nagkakaroon po tayo ng mga joint operations, katulad po sa mga illegal drugs. Sila po talaga yung, kumbaga po, frontliners po natin pagdating po sa pagtataguyod po ng peace and order and public safety po sa ating munisipyo. Ayan. At ang nakakatuwa, ma'am, because of MPOC, parang nahihimay-himay ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point, and of course, syempre yung mga iba pang LGUs through MPOC, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng MPOC meeting po, Opo, yes regular po. meeting. So, nakakarating sa ating local chief executive kung ano po yung mga nangyayari na reports. Opo, ito, halimbawa, merong vehicular accident na merong naitala na halimbawa 3 sa loob ng 1 year. Kaya maganda kasi at least napaplanuhan po kung ano yung mga dapat na hakbang para masugpo yung mga krimen. Ayan, ako, napakahalaga po ng MPOC sa ating bayan. Sa ikalaman namang katanungan, ma'am, talagang nilista ko na yung mga tanong ko. Ayan. Ano-ano naman po ang mga pangkaraniwang banta sa peace and order dito po sa ating bayan? Base po sa isinumiti sa atin na datos ni PNP na yung data po is January to December 2024, ang nakitaan po ng mga naitala po na malalaking cases po is, unang-una po dyan is yung illegal drugs po na nagtala po ng 14 cases, January to December po. And then sumunod po dito, 11 cases naman po yung crimes against women and children. Pasok po dyan si rape, si vowsy, yung acts of lasciviousness. And then po, mayroon na rin po tayo ngayong report na nagkakaroon na naman po ng recruitment, yung mga armed groups. So kami po sa MPOC, bilang nakita po natin yung mga ganitong data, hinahanapan po natin ng paraan, gumagawa po tayo ng mga plano at strategiya na para yung mga ganitong klase ng krimen po at yung pagkakaroon po ng resurgency is mahinto po or magawaan po natin ng paraan para hindi na po lumala. Ayan, ako, medyo kinabahan ako doon. Kasi mga kababayan, pagdating ng another recruitment na naman, ayun nga, mga banta, naku, parang ang sakit sa ulo nito at saka nakakatakot Opo. Imbis na panatag po tayo na pwede tayong pumunta sa mga ganitong klaseng lugar, iisipin pa po natin yung ating safety. Samantalang po, lalong-lalo na po sa ating mga college student dahil sila daw po yung target na i-recruit. So sana naman po wala po silang ma-recruit at yes, opo. magtulungan po tayo na maging free po tayo sa insurgency at maging peaceful po talaga ang ating munisipyo. Ayan, naku mga kababayan, nakala ko sa UP lang Pero of course, thank you po sa ating mga men in uniform na talagang patuloy na nagiging masigasig po as a frontliner po pagdating sa pananatili ng kapayapaan. Yan, ma'am, alam ko isa na yon sa mga challenges sa inyo, pero itatanong ko pa rin po, ma'am, ano po ba ang mga kinakaharap nyong challenges at papaano nyo po ito ino-overcome? Ang una po nakikita kong challenge po sa MPOC po is yung, dahil nga po yung ating geographical area po is may mga parts po na bundok and matataas po talaga yung mga bundok. So, nahihirapan po kaming makipag-coordinate doon sa mga mamamayan. Kumbaga po, nahihirapan kaming abutin sila dahil nga po yung access natin sa kanila is mahirap po yung coordination. So yun po, dahil nga po nahihirapan po tayo sa pagkuha ng data, mahihirapan din po tayo kung paano natin paplanuhin o i-strategize yung ating mga gagawing programa po. So yun po ang una nakikita kong problema po or challenge po. And para naman po masolusyonan yun, ang naiisip po namin sa MPOC is yun nga po makipag-coordinate sa barangay kasi sila po talaga yung mas nakakaalam po kung ano yung sitwasyon ng kanilang mga residente, and yun din po
ang ginagawa po namin is nagpo-propose po kami ng mga projects, infrastructure projects po, like mga roads, mga bridges, para po yung access po sa kanila is mapadali po. At ganun din po na hindi po sila ma-isolate sa kanilang mga area, hindi po sila, kumbaga po, yun po, hindi sila ma-isolate at hindi rin po nila ma-feel na parang pinapabayaan na sila ng gobyerno. Kaya po, nagpo-propose din po kami sa MPOC na magkaroon po tayo ng mga pondo para sa mga infrastructure projects. Pangalawa naman po na nakikita ko po talaga na challenge po sa MPOC is yung kakulangan po sa resources. Marami po tayong naiisip na mga proyekto, mga plano para sa ating mga kababayan. Yun nga lang po, nalilimitahan po tayo sa pondong na ibibigay po sa atin. Pero ganun pa man po, na isip po namin sa MPOC na para po magawa po yung mga plano natin sa ating mga mamamayan, yung mga proyekto po is magkakaroon po tayo ng mga augmentation sa mga business establishments, other stakeholders sa mismong community, na hindi po lahat ng projects natin is manggagaling lang po sa funding ng government, kundi may tulong po, may pagkakaisa po galing po sa ating mga stakeholders. Ayan, parang nasagot nyo na yung next question ko. Holistic approach and strategies. Ayan. Baka may gusto pa kayong idagdag doon, ma'am, para po sa pagbabahagi ng peace and order situation ng Brooks Point. Yung strategies, baka mayroon pa, aside from that, baka may gusto pa kayong sabihin. Na strategies and holistic approach ng MPOC para sa pagbabahagi po ng peace and order situation sa Brooks Point at papaano makikibahagi po yung mga mamayan dito. Ngayon po, wala pa po kaming ina-establish po na FB page, pero yun po talaga ang binabalak namin, na magkaroon po kami ng sariling FB page ang MPOC, na kung saan po, doon po kami magbibigay ng mga updates, ng mga IECs po namin, pwede namin pong ilagay doon sa aming page, and then yung coordination po sa mga barangay, and then yung mga reports po, para mas mabilis na po kasi more on technology na po tayo ngayon. And then, yung ating mga mamamayan din po, pwede rin po silang mag-report through our page po. Maliban po doon sa nakasanayan po natin na magtatawag po sa mga hotlines, mga ganun po. So, kumbaga po nakikisabay rin po tayo sa teknolohiya. So, maliban po doon, pwede rin po nilang makakatulong din po sa pagre-report po ng mga krimen, yung pakikipagtulungan po sa ating mga ahensya, sa ating barangay, na kung saan po, kung hindi man po sila makapag-interact gamit po yung ating technology, dahil hindi naman po lahat dito sa atin sa Brooks Point is may connection na po ng internet, or nandiyan naman po si ating barangay, nandiyan din po yung ating mga ahensya na para po tulong-tulungan po sa solusyon po sa mga krimen. And then, syempre po, nandito rin po yung MIO po. Yes, katulong din po namin kayo sa pag-disseminate po ng mga information para naman po, regarding po sa mga laws, para mayroon rin po silang ideas or knowledge po na kung ano po ba talaga yung mga bawal nilang gawin para hindi na po nila magawa. Ayan. Nako, mga kababayan, sabi ko na mabubusog tayo sa impormasyon na yun. Hindi lang, kanina sa may karagdagan pa, and yes, meron nga talaga. At oo, magandang solusyon nga. And estratehiya yung paggamit po ng technology. Opo. At dyan, napakabilis kasi kami experience namin sa Municipal Information Office, lahat na ng mga concerns ay mabilis na naipapaabot kapag meron pong page. Ayan. And maganda po na isa po yan sa inyong pinaplanong gawin. Ma'am, ano naman po ang ginagawa ng MPOC upang mapabilis ang pagtugon sa mga emergency tulad po ng sunog, yan, o sakuna po? Pag sinabi po kasi nating sunog, automatic po na si BFP. So sila naman po is meron pong hotline para po kung halimbawa pong may magre-report po ng sunog, is automatic po sila na po kaagad ang kukontakin po natin. Pero yun nga po, nabanggit ko po kayo na magkakaroon po tayo ng FB page para in case po na may alternative or may options lang po yung ating mga mamamayan kung sino po yung tatawagan nila in case po na may mga sakuna. And then pagdating naman po sa mga national disasters, nandyan po si MDRRMO para po
matulungan po tayo o makapag-respondi po sa atin tuwing merong baha o ano pa pong ibang national disasters. So yun po, kami naman po sa MPOC, ang maaari namin pong matulong tungkol po dyan is yung pagpo-provide po namin ng pondo, ng mga PPEs, ng mga sasakyan para po safe naman po ang ating mga responders at mas mapabilis pa po nila ang pag-responde sa ating mga mamamayan po. Ayan, tulong-tulong mga kababayan, nakakatuwa. Through MPOC na pag-iisa yung lahat po ng mga sangay ng gobyerno. Ano po, para malutas yung mga suliranin at makatulong po para sa kapayapaan po ng mga mamamayan. Alright, sa inyo pong palagay, paano makatutulong ang mga mamamayan sa pananatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan? Mga kababayan, makinig kayo dito para malaman nyo kung paano tayo makakatulong, ano yung pwede nating ma-contribute, ma'am. Unang-una po, syempre, alam po natin yung mga batas. So, magkaroon po tayo ng mga pananaliksik. Ano po ba yung mga hindi naaayon sa batas para hindi po natin magawa? And then, pangalawa po, is sumunod po tayo sa batas para yung mga sinasabi naman po nating bawal, kasi karamihan po kapag nahuhuli po ang sinasabi is hindi daw kasi nila alam na bawal po pala. Yes po, lalo po sa ating mga environmental laws, yung akala nila pag nasa sarili nilang lupa, pwede nilang putulin basta-basta, hindi po. So, yun po, unang-una magkaroon po tayo ng knowledge, and then po, kung alam nating mali is wag na po nating gagawin. And then pangatlo po is kung may nakikita po tayong mali, wag po tayo mag-atubili na i-report po sa mga kinauukulan para po magawan po ng solusyon ng ating mga ahensya. Alright, mga kababayan, karagdagan huwag nating pabayang ma-stuck tayo sa isang sitwasyon, kundi tulungan natin yung ating sarili na ma-improve sa pamamagitan po ng pag-alam kung ano yung ating mga karapatan, of course, at kung ano po yung mga batas, dahil napaka-importante po nito. Dahil sinasabi nga, ignorance in the law, excuse no one. Kung hindi ako magkamali, ma'am. Ayan. Paano nyo naman po natatrack o na-evaluate ang effectiveness of the Peace and Order Initiative sa bayan po ng Brooks Point? Bali po tayo sa MPOC is may sinasubmit po tayong report sa DILG. And yung report po na yun is ino-audit nila. And then, kapag lumabas na po yung result, makikita po natin kung functional po ba ang ating Municipal in Order Council. Maliban po doon, tinitingnan na rin po natin yung mga datos na nanggagaling sa ating mga ahensya. Kung halimbawa po ang target natin ay na-attain ba or mas nalagpasan po ba natin. Halimbawa po sa krimen, sa mga rape cases po, kung ang target po natin is mapababa po yung rape cases, kung na-attain po natin yung ating target sa ngayong taon, ay yun po doon po natin malalaman o masasabi na talagang naging successful po ang ating mga inisyatibo po sa Municipal Peace and Order Council po. Ayan. At syempre mga kababayan, ito po ay isang batayan din ng SGLG, yes, ma'am. No? Ayan. So isang pamamaraan. Yan po ay para sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Ayan. At ito naman, ma'am, paano natin matitiyak na may transparency sa mga desisyon ng MPOC? Yes po. Ang Municipal Peace and Order Council po, katulad ng nabanggit ko kanina, is binubuo po ng iba't ibang ahensya. Ganun din po, may kasama rin po kasi tayong mga civil service organizations po, mga interfaith groups. So, sa pamamagitan po ng pakikilahok nila sa ating mga meetings, sa mga pagpaplano, sa mga paggawa ng mga programs, projects, and activities po, kumbaga po, meron po silang bahagi sa kung ano man po yung magiging desisyon ng ating council. And then, dun po natin mapapakita na talagang hindi lang po iisa ang nagdedesisyon, kundi maraming tao po at nakasama po dun sa pagdedesisyon na yun ang ating mga mamamayan dahil yung kanila pong mga leaders ay nandoon din po sa parte rin po ng Municipal Peace and Order Council. And then, lahat po ng ating mga meetings is recorded po yan and clearly documented gamit po yung pagsusumitin po natin ng mga minutes of the meetings. Meron po tayong mga resolutions po na kung saan po yung ating mga stakeholders po, may access po sila doon sa mga
dokumentong yun. Ayan. Kaya in-encourage po natin ang ating mga kababayan, especially po yung mga kabahagi po ng MPOC Council, ma'am, no? Or MPOC, tama ba? Opo, MPOC po. MPOC kasi council na yung Yes po. Ayan, na talagang pag may meeting po, may mga paanyaya, ang ating focal person ay talagang dumalo po kayo kasi yan po ay malaking tulong din. Ako ma'am, marami pa po sana tayong dapat pag-usapan pero I hope hindi po ito ang huli na kayo po ay ma-invite namin dito. Pero nais po namin kayong bigyan ng pagkakataon. Baka po may mga kadagdagan pa po kayo, ma'am. Unang-unang po nagpapasalamat po ako sa binigay niyo po sa pagkakataon. At sa atin naman po mga kababayan, sana po magtulungan po tayo sa pagsisiguro po at pagpapanatili ng ating kapayapaan at para po sa kaunlaran ng ating bayan. Yun lamang po. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po sa ating mahal na panauhin. Diyan na po nagtatapos ang ating napakahalagang pakikipagpanayam sa ating napakaganda at napakatalinong panauhin. Ma'am Jess, thank you so much. Thank you po. Alright, mga kababayan, susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Darako na po tayo sa Serbisyong Bayan. Nais muna nating i-congratulate lahat ng mga nagwagi sa Halalan 2025. Of course, congratulations sa ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. At gayon din sa Vice Mayor, kay Vice Mayor Atty. Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Sila pa rin ang niloob ng ating Panginoon na pagtambalin sa kanilang panunungkulan bilang ating mga haligi at ina ng bayan ng Brooks Point. Ganyan din po ang ating mainit na pagbati para po sa mga Sangguniang Bayan member. Una na po dyan si Sangguniang Bayan Richard Balyan at Sangguniang Bayan Stalwart Joseph Benedito, Sangguniang Bayan Sarah Jane Crispo Abon at Sangguniang Bayan Rogelio Badwa. Gayon din kay Sangguniang Bayan Nathan Ordinario Lacanilao, Sangguniang Bayan Kil Española Rodriguez, Sangguniang Bayan Hayati Bibon Dugasan at Sangguniang Bayan Gmart Mariano na Inge. Welcome po sa, of course, pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Alam ko pong ang ating mga kababayan ay pinili itong mga ito upang maging leader ng mga mamamayan. At ang mga kababayan, Henyo Palawenyo Provincial Quiz B sa Baragatan sa Palawan Festival 2025. Malugod po na inaanyayahan ng pamahalaang panlalawigan ang lahat ng kabataang Palawenyo na mag-aaral sa junior high school incoming grade 8 to grade 10 mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa Palawan na lumahok sa Henyo Palawenyo Provincial Quiz B. Gaganapin ang patimpalak sa ika-17 po ng Hunyo 2025 sa NCCC Mall, Convention Hall sa lungsod ng Puerto Princesa bilang bahagi sa pagdiriwang ng Baragatan sa Palawan Festival 2025. Layunin nitong maipakita ang akademikong kahusayan at kasanayan ng kabataan sa iba't ibang paksa na may kaugnayan sa kasaysayan at kasalukuyang mga usapin sa lalawigan ng Palawan. Para sa mga interesadong sumali, maaari pong magrehistro sa mga
sa pamamagitan po ng mga link na makikita po na of course nakapost sa Municipal Information page ng Bayan ng Briggs Point. Ito po, nag-aantay sa kanila ang tumataginting na 5,000 para sa consolation, 15,000 para sa third prize, second place naman po ay 20,000 pesos at sa first place ay 25,000 pesos. Ang deadline ng registration ay sa May 30, 2025, araw po ng Biyernes. Gayon din po, isa pang patimpalak, ang Tunog Palawan 2025 Songwriting Competition, Likas Yaman ng Palawan, Pamana sa Salinlahi para po sa matatag na kinabukasan ng mamamayan. Yan po ang tema. Big and fabulous prizes await the winners. Nako po talaga at nakakatuwa dahil kapag ikaw po ay napili dahil sa iyong sariling compose ang iyong awitin sa Tunog Palawan, of course, magkakaroon ka ng plaque of recognition at limpak-limpak na premyo. Gayun din po, ang baragatan sa Palawan Festival 2025 ay magkakaroon din ng Palawan Pop Idol Audition. Tara na po, samahan niyo ako, mag-audition na tayo. Ito po ay sa May 30, 2025, ganap na 1:00 hanggang 6:00 po ng hapon sa NCCC Mall Palawan Activity Center. Kaya sa mga nagnanais pong maging pop idol ng lalawigan ng Palawan at gustong sumikat, ito na po ang inyong pagkakataon para po magkaroon ng pangalan sa larangan po ng pagkanta. Piso Caravan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP at mga Palawenyo Bankers Association Incorporated. Inibitahan ang lahat ng mamayan ng Briggs Point na makilahok sa Piso Caravan ngayong May 23, 2025 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon sa Briggs Point Convention Center, Poblacion District 2. And layunin po ng programa na ito na hikayatin ang tamang paggamit at pag-impok ng bariyang piso. Itaguyod ang kampanya laban sa sirkulasyon ng mga sirang perang hindi na angkop gamitin o unfit money. Maghatid ng kaalaman tungkol sa mga layunin at serbisyo ng BSP sa tulong ng PBAY or ng Palawenyo Bankers Association Incorporated. Patuloy ang pagsusulong ng mga programang pang-ekonomiya na tunay na kapakipakinabang sa bawat Palawenyo at sa mga kababayan natin na interesado ay maaari pong i-like at sundan ang Municipal Information Office LGU Briggs Point dahil dyan nyo po makikita ang iba pang panuntunan at of course ang pamamaraan kung paano kayo makakasali dito. But of course, sa mga interesado, May 23, 2025 ay pwede pong tumungo sa Brooks Point Convention Center mula alas 10 po hanggang alas 5 po ng hapon. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Diyan na po nagtatapos ang ating programang sama sa inyo tuwing araw ng Sabado. At sa ngalan po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Merigen de Los Angeles Feliciano, at of course sa pamumuno po ng aming Municipal Information Designate, Ma'am Deborah Faith C. Malakaw, 10 ng kumakatawan sa Municipal Information Office. Ako po, Alan Galicia Archie, ang inyong nakasama. Isang mapagpalang araw pong muli ng Sabado.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.